daming bayan. Nasa ating linya mahabigan si Dr. Rafael Castillo, cardiologist ng Maria Doctors Hospital at member ng Board of Medicine. At health columnist pala ito ng Philippine Daily Inquirer, ha? Alam po niyo mahabigan, alamin nga natin kung ano ang kanyang mairerekomenda at masasabi tungkol dito sa kautusan. Merong policy na inilabas isang araw ang Metro Manila Development Authority na nagbabawal nga po maibigyan sa mga unvaccinated na lumabas po sa kanilang mga tahanan. Delikado nga ba ito? Dr. Rafael Castillo, sir, magandang umaga po sa inyo, Doc. Magandang umaga naman, Lakay Deo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, ayan. And good morning rin si Atty. Tanya. Kasama na rin natin ngayong umaga. Ganun po si Atty. Lat. Ayan. Anyway, Dr. Castillo, sir, ayan na. Una po ay anong reaksyon dun sa policy nilabas ng MMDA na lahat daw po ng mga lalabas ng bahay na hindi po bakunado ay huhulihin, bawal. Wala ba itong paglabag? Siyempre, itatakil ko yung sa medical point of view. No? Yes, sir. Kung meron bang basehan sa siyensa ito, sa mga datos natin, lalo na sa ibang bansa o wala. Na-appreciate ko yung intensyon ng ating MMDA at yung ating mga mayors. No? Nagpapasalamat tayo. Alam natin na kanilang gusto lang naman mapigil ang paglaganap ng Omicron at masalba ang mga buhay. Pero yung sana maintindihan nila, medyo misguided, no? To say the least, no? I want to be as Christianly compassionate as possible with but it is a misguided decision. Sana medyo pinag-aralan nilang mabuti, nagtanong muna sila, hindi lang sa isa o dalawang eksperto na medyo hindi talaga broad ang kaisipan, no, tungkol sa problemang ito. Someone with a broader perspective nga alam talaga kung sino ang anong nararapat na gawin sa mga panahon ng ganito. Kasi walang basehan na ihiwalay yung mga bakunado sa hindi bakunado. Kasi pareho lang. In fact, mas mataas ang risk ng bakunado na mag-spread ng virus. No? Kung yun ang kinatatakot nila na baka lumaganap ang virus pag pinayagan ng mga hindi vaccinated to go to the malls and other places, patas lang sila. In fact, patong-patong na ang datos na nagsasabi na pareho lang ang kanilang potential to transmit the virus na makahawa at sa ibang pag-aaral, mas malaki pa ang chances na makatransmit yung bakunado kasi wala silang symptoms minsan. Kadalasan very mild ang symptoms sila o walang symptoms. So naglalakad sila, they mingle around not knowing that they already have the virus. Whereas yung bakunado, yung hindi bakunado, they are more symptomatic, may nararamdaman sila. So nakakapag-ingat, hindi sila lumalabas ng bahay kasi meron silang symptoms. Dr. Castillo, sir, mapigil lang kita. Sabi po ninyo, yung mga bakunado na, vaccinated na, kahit fully vaccinated na, may chance pa rin po silang makahawa kung sila po ay may coronavirus, may COVID virus, Dr. Castillo, sir? Tama yan, Lakay Deo. No? Kaya yun ang dapat na makorek natin sa impression ng publiko. Dapat kinupa natin yun. Kasi kaya mas mataas ngayon ang infeksyon ng mga bakunado sa ibang bansa kesa sa hindi bakunado. Kasi ang lalakas ng loob nila, akala nila they're already immune to COVID. Pero hindi. Pantay lang ang sa ngayon. Sa pagsisakpan nga, halos pantay lang ang kanilang risk na ma-infect ng COVID compared to the unvaccinated. Ang lamang lang nila ay wala silang masyadong symptoms. Minsan, asymptomatic. Mas delikado yun kasi walang nararamdaman. Carrier pala ng virus. Wow. So, kaya yun ang dapat maintindihan ng ating MMDA at ang ating kagalang-galang ng mga mayors na medyo hindi sang-ayon sa siyensya at sa ating current knowledge yung kanilang
linabas na resolution. So sana maripaso din nila ang kanilang desisyon na yon. Kaya nga ang solusyon yata nila nakita Dr. Rafael Castillo, sir, dapat bakunado tayo lahat para pare-pareho na, same-same na kumbaga. Ika nga kung may may tamaan man ng COVID-19, puro mga asymptomatic. Hindi po ba pwede yun? Lakay Deo, yun ang gusto rin naming maitama, no? Okay. Kasi dapat tama yung mindset natin, no, to really come up with a proper solution sa pandemyang ito. Ang mindset kasi na nakikita namin ngayon, no, sa karamihan sa ating nagmamanage ng mindset, ang mindset kailangan yun, exactly what you said. Kailangan bakunado lahat. Opo. Yun ang mindset. Kailangan bakunado lahat. Hindi naman yun ang tanging solusyon at nararapat na solusyon out of this pandemya. Matagal na namin sinasabi that vaccination alone, especially mass vaccination, will not get us out of this pandemic. In fact, it will worsen or aggravate the pandemic. It will perpetuate it. Itutuloy-tuloy niya yung pandemic. Magkakaroon tayo ng one variant after another variant dahil sa mass vaccination. So kaya yun ang kailangan mabago yung mindset. Hindi kailangan bakunahan lahat. Yung mga nararapat lamang na bakunahan ang dapat na bakunahan. Dr. Castillo, sir, let's face it, majority worldwide ngayon gusto mabakunahan. Yung grupo ng mga ayaw magpabakuna ay parang minor group lamang po ito, Dr. Castillo, sir. So alin po ang susundin natin dito? Ang susundin po natin kung ano ang naayon sa siyensya, sa ating datos, no, currently available. Siyempre, yung it's a dynamic science. Talagang ang alam natin ngayon ay maaaring hindi na tama sa isang buwan, no? Pero yung base sa currently available data, no, which is the best data that we can rely on, hindi dapat bakunahan lahat. Kasi iba-iba ang risk ng mga nagtao, depende sa age group, depende sa kung meron silang ibang comorbidities. There is no question, yung mga matatanda, yung mga may comorbidities, mataas ang risk nila at talaga kailangan bakunahan sila, bigyan ng booster. Pero yung iba, yung mga halimbawa bata, no, yung mga young healthy adults na wala namang comorbidities, ang lalakas ng resistensya nila, dapat hayaan natin silang mag-develop ng natural immunity. Kasi yun, Lakay Deo, para sa amin, yun ang talagang tunay na makakapaghatid sa atin to herd immunity. Pag meron na tayong natural immunity, hindi yung artificial vaccine-generated immunity. Kasi ang natural immunity, mas robust yun, mas malakas at mas mahaba, mas matibay. It's more durable. Hindi katulad sa vaccine immunity na after 3-4 months nagwe-wane na. So kailangan bakunahan ka na naman. Hanggang kailan tayo magpapabakuna? Every 3 to 4 months, no? And then meanwhile, dahil sa kababakunan natin sa mass vaccination, nagkakaroon tuloy ng variant. So panibagong surge na naman. And then katulad ngayon, Lakay Deo, no? Yes, yung sinabi mo nga, may nag-declare ng National Vaccination Day. Ang problema, hindi ito ang tamang oras para mag-mass vaccinate. May mga 4 na akong pamilya na minamanage ngayon. Ito nakaraan 2 linggo, siguro mga 58 patients ang minamanage ko, mga pamilya. Nagkaroon sila ng COVID within a week pagkatapos ng vaccination. Kasi yung siyempre, laganap ang virus. Pag nagpabakuna ka, minsan ron mo na pupulot tuloy ang virus. Wala ka pang in the next 2 weeks, wala ka pang antibody na panlaban sa virus. In fact, medyo iina ng konti ang resistensya mo. So talagang you become more vulnerable, more susceptible. Kaya yun rin ang sinasabi, at the time of outbreak like this, huwag tayong mag-mass vaccination. Kasi baka roon pa sila makakuha ng virus. Actually, nga pinagtataka natin, Dr. Castillo, sir, yung iba fully vaccinated na, pero nagkakaroon pa rin ng COVID-19. May booster na, ganun pa rin. And then may panibagong variant na sumusulpot. Bakit po ganun?
Yun nga ang sinasabi natin. Kasi parang kinuha natin parang alam na parang pinoprovoke natin yung virus, no? We're challenging it, ang immune challenge ang tawag noon because of our vaccination, no? Okay. Kaya nag-i-evolve siya. So syempre gusto ng virus mag-survive rin siya. So nagte-train tuloy siya, pinag-aaralan niya paano niya ma-overcome yung virus. Ang ating mga virus, we have to admit it, ang ating mga current virus ay hindi sapat. Ang tawag sa kanila leaky. Parang tumutulo kasi maraming butas-butas. Wow. Hindi siya sapat para talaga ma-sterilize, maprotektahan tayo sa virus, sa infection. Kaya napapag-aralan tuloy ng virus paano niya ma-overcome yung vaccination. Wow. And sa kababakuna natin, mas na dumadami tuloy yung virus. At saka nabanggit mo, no, kahit na yung mga double vax, yung mga booster, Yes, sir. kakaroon. Opo. Sa ibang bansa, napatanayan nila yan. No? Sa Germany, for example, 71% ang kanilang vaccinated, no? 29% lang. Pero sa mga nagkaroon ng Omicron ngayon, 95% ay nanggagaling sa mga vaccinated. So parang it would seem na mas paborito ng Omicron, mas gusto niyang atakihin o sapian yung mga vaccinated, no? So gusto sabihin talagang walang epekto masyado yung vaccination sa Omicron, no? Kaya yun ang problema ngayon. Kung ipo-provoke natin and we will expose ang ating mga mamamayan in situations, ay hindi nga natin sila pinapalabas, pero sabihin nila, magpabakuna kayo, mass vaccination, and then kumpul-kumpul sila, parang kinokontra natin ang sarili nating gusto, no? Roon tuloy nagkakaroon. And like I said, may 4 akong pamilya nagkaroon ng COVID within a week after vaccination. Okay. So, yun ang ating isipin sana. Hindi ito ang tamang panahon para sa ganong strategiya. May nabanggit kayo kanina, Dr. Castillo, sir, na kailangan natin mas maganda yung natural immunity. Ano po ito? Paano natin mapapalakas ang natural immunity, Dr. Castillo, sir, nang hindi po nagpapabakuna? Napaka-importante yan, Lakay Deo. No? Lahat tayo, ang Diyos ang nagdisenyo yan. It's a God-designed natural immunity. Sino ba naman sa atin ang maniniwala na ang rashly, may nadaling dinisign ng tao, mas hihigit pa sa natural immunity na dinisign ng Diyos? Kaya yun sana ang ating focus is to really boost the natural immunity. Yun na nga, well, syempre healthy lifestyle, kailangan maganda ang tulog natin, tama yung mga kinakain natin, hindi tayo nagsisigarilyo, nag-ehersisyo tayo, minamanage natin yung ating control, hindi tayo yung stress, minamanage natin yung stress, nga hindi tayo takot na parang may phobia na tayo. At yung pag nagkaroon tayo man ng infection, gamutin kaagad. Now, that will develop our natural immunity. Parang natural na bakuna. Kaya sabi nga, pasalamat tayo. Karoon tayo ng Omicron kasi napaka-mild, relatively mild ang Omicron. Huwag lang sa mga high risk like matatanda at saka talagang immunocompromised. Parang natural na bakuna ito. It's a natural vaccination. Pag na-expose ka sa Omicron, after 2-3 days, okay ka na, para kang binakunahan na. It's a natural vaccination. Opo. And that will develop natural immunity. Yung immune system natin na di-develop at mas mahaba siya, mas durable, mas matatag, at mas epektibo. No? And there's no question about that. Kahit na dinideny ng iba sa atin, yung ang visa ng natural immunity ay walang question. No? Okay. Ay mahigit ng 100 studies na nagpapatunay niya. Dr. Castillo, ito pa po, ayan, last question na lang siguro ito. Ang dami nating bakuna, ayan, may booster shots, hindi lang booster shots, yung iba naka-4 na pong bakuna. Ano po ba, wala po bang side effect yun, sir, yung napakadami nating bakuna? 1, 2, 3, 4, magaya, baka mamaya, pagka nandyan na yung Florona ba yun? Omicron o yung Delta Micron na variant, baka mamaya, panibagong bakuna naman. Hindi ba masama yung sobrang turok ng bakuna, Dr. Castillo, sir, sa atin?
Napaka-importante ng tanong mong yan, Lakay Deo. Opo. Matagal na nating palaging tinatanong yan. Hanggang kailan tayo magpapabakuna? Yan. Sabi nga let's quit while we're ahead habang wala pa masyadong adverse effects. Napakarami na ng known adverse effects ng bakuna. Ngayon pa lang ito. Hindi pa natin alam kung anong magiging side effects niya after 6 months, after 1 year, after 2 years, after 5 years. Hindi natin alam kasi minadali ng experimental pa nga lang Yun ang tawag sa natin. It's still an experimental vaccine. Hindi pa natin alam. Maraming katanungan na hindi pa natin alam ang sagot. Kaya yun naman ang ating Lakay Deo. Since experimental ito, ba't natin imamandato sa ating mamamayan? Bakit natin ipipilit? Hayaan natin magdesisyon ang ating mamamayan kung payag sila na bigyan sila ng experimental vaccine na hindi pa alam ang long-term side effects, hindi malalaman kung magkaka-cancer ka in the future, kung hihina ang iyong immune system, magkakadevelop ka ng ibang sakit dahil sa problema sa immune system mo, hindi natin alam, no? These are all possibilities. So, wag nating imandato kasi hindi yung kung payag sila, may informed consent, di okay lang, kanilang kagustuhan 'yon. Pero kung pinilit lang natin sila, sisisihin tayo niyan in the future pag naglitawan na lahat ng side effects or adverse reactions dahil sa bakuna. Opo, Dr. Castillo, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Stay safe. Magandang umaga at maraming salamat rin, Lakay Deo. Okay, thank you, sir. Mahabigan, Dr. Rafael Castillo, cardiologist ng Maria Doctors Hospital, member ng Board of Medicine at health columnist ng Philippine Daily Inquirer. Damdamin Bayan. Sa bagay, yung pumahabigan nakalungkot din, ha? Ang dami-dami ng bakuna, ha? Baka pagka may sumulpot na namang variant, another bakuna naman. Hanggang kailan tayo tuturukan ng bakuna? Diyos ko po, ha? Baka ma-overdose na tayo ng bakuna naman ng kontra COVID-19. Babalikan po natin mabilang pang mga balita, mga issues. Naku, talaga naman, ha? Anyway, kanya-kanyang opinion po ito, mahabigan, ha? Kaya lang, talagang wag din natin masyadong ipagwalang bahala yan dahil alaman po natin mahabigan na deadly ang COVID-19. Damdamin Bayan. Ano mga misis, napatigil kayo sa paglalaba, ha? Sa mga sinabi ni Dr. Rafael Castillo, ha? Well, although na majority nga naman gusto magpabakuna, kaya lang parang nakakaano, ba't paulit-ulit, ha? Ayan, bakit yung bakuna? 3 months, 6 months lang daw, bakuna na naman. Diyos ko po talaga, ha? Ayan, ang sana kung ang max natin mga misis, yung mga max ba na mga gandang bagay, katulad ng max volume, max credit, max rewards, max discount mga misis. Yan ang kailangan natin, ha? Ang max lang yata na hindi masaya. Ayan, si Dr. Castillo. Ayan, at siyempre yung max mancha sa damit mga misis. Mabuti na lamang, may new champion Supra Power with X-Stain technology. Tanggal ang mancha. Kaya max linis kumpara sa linis ng dating champion formula. Tapos max sulit pa ngayon. Kasi misis, ang bawat butil kasi ng Champion Supra Power with X-Stain technology sumusot sa hibla ng damit. Kaya natatanggal ito ang max mancha. Kahit ano pa yan. Mula sa mga kumuna mancha tulad ng pagkain, mga manchang nakuha natin sa labas, gaya ng putik, mga body stains tulad ng dugo, pati na rin yung may hirap matanggal sa mancha tulad ng deodorant, pintura at langis. At mga ate, ayan, ganyang ka-powerful ang detergent ng Champion Supra Power with X-Stain technology. At balita ko mga misis, up to 40% pa ang matitipid kada laba if you purchase 2 kilo bags versus single pack sachet ng Champion Supra Power with X-Stain technology. Kaya max linis na ang damit kumpara sa linis ng dating Champion formula. Max sulit pa talaga. Ayan. Good morning, Dr. Ruel Aguila, ha? Hirap talaga i-segue. Damdamin Bayan. Mamaya babalikan natin mahabilang pang mga issues natin, ha? Anak ko talaga naman may makausap tayong isang lawyer, ha?
malaman natin mahibigan itong mga issue, ha? Coercion na raw ba ang ginagawa sa mga unvaccinated, ha? Dahil sila ay hindi papayagang lumabas at sabi nga ng Pangulong Digong, although may kasamang biro siguro yun o kaya para madiinan lang yung issue, ayan, yun daw mga lalabas na unvaccinated ay aarestuhin, ikukulong sa mabahong kulungan para sila daw po ay madala. Daming bayan. Oras ganap ng alas 8:33. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ka-Blue! Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Heart Together po mula sa kagawaran ng transportasyon. Para sa ating kaligtasan, sumunod po tayo sa mga health protocols ng mga pampublikong sasakyan. Magsuot ng face mask at face shield at sundin ang physical distancing. Huwag makipag-usap o kumain habang nasa biyahe. At manong driver, laging i-disinfect ng maayos ang ating sasakyan. Sama-sama nating labanan ang COVID-19. Smart dishwashing. Smart Kinis. Solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat pahid linis. Solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. ACS. New Champion Supra Power Detergent. Tanggal ang pintura, dugo, juice, putek, ice, mantika, ketchup at iba pa sa X-Stain Technology. Max linis, max sulit. New Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. New Champion Supra Power Detergent. Tanggal ang pintura, dugo, juice, putek, ice, mantika, ketchup at iba pa sa X-Stain Technology. Max linis, max sulit. New Champion Super Power Detergent with X-Stain Technology. Tulungang tumatak na sa bawat Pilipino ng napakahabang panahon. Operation Tulong. Kasama sina Henry Uri at Karen Oyong. Araw-araw, 9 a.m. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka.